Sino nga ba ang hindi nangarap na umangat sa buhay? Taas ang gitnang daliri. Hindi, joke lang. Lahat naman ng tao, lalo na tayong mga mahihirap, ay gustong umangat. Ngunit paano kung may isang nakaabang lang ng iyong pagbagsak? O di kaya ay may mga taong ayaw tayong umangat, kaya gumagawa ng paraan para ikaw ay gumagapang pa rin sa kahirapan. Sana naman ay hindi kayo makatagpo ng ganoong tao. Maye, pakilagay mo itong aking gamit sa loob ng kotse. Utos ni Carla sa kanyang pinsan. Mabilis na sinunod ni Maye ang utos ng pinsan. Nang may nabangga siyang isang gwapo at makisig na binata. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya kuya, saad ni Maye. Nagtama ang kanilang mga paningin, ngunit mabilis na yumuko ang lalaki. Ayos lang, saad nito sabay pulot ng mga nagkalat na mga dokumento na bitbit ni Maye. Matapos pulutin lahat ay muli na namang nagtama ang kanilang mga paningin. Kasi kung magtama ang mata, ibig sabihin nakadikit yun, oh. Ako nga pala si Jason, pakilala ng binata. Maye po, ako po si Maye. Nahihiyang tugon ni Maye, sabay ko. Nakikipagkamay siya sa binata nang inabot nito ang kanang kamay. Ang sarap titigan ng ganda mo, biglang sambin nito. Pinamulahan si Maye ng mukha sa naging puna ng binata. Hindi kasi siya sanay na may mga ganoong tao na prangka sa pagsabi tungkol sa angkin niyang ganda. Nahalata ito ng binata kaya napatawa ito. Hindi pa ito umalis at nagkwento pa ng nagkwento, kaya nahihiya na rin si Maye na magpaalam. Nang hingi nito ang numero ng telepono ni Maye, ay binigay na rin niya dito. Ngunit biglang dumating ang maldita niyang pinsan at sinigaw-sigawan na naman siya nito. Sana sinabi mong makipaglandian ka pa pala dito para naman hindi na ako umasa na babalik ka pa doon. Napahiya si Maye sa sigaw na iyon ng kanyang pinsan sa kanya. Sorry po Ate Carla, may nangyari kasi. Alam ko, may nangyari talaga. Ayan oh, pagkabuhay ng kalandian mo. Hindi po ganoon ate, depensa ni Maye. Magunos dili lang tayo sa bibitawan nating salita, binibini. Masyadong harsh eh. Depensa ni Jason sa dalaga. Hindi ko hinihingi ang opinion mo, mister. Makakaalis ka na. Bulyaw ni Carla. Hindi ganyan ang pakikitungo mo dapat sa pareho mo. Kinulang ka yata sa disiplina, binibini. Wala akong pakialam. Alis! Pagtataboy pa nito palayaw. Wala itong magawa kundi ang tatawagan na lang niya ito kapag nakatsyempo. Habang nakakotse ay panay ang dakdak ng bunganga ni Carla sa kanyang pinsan. Masakit iyon sa tainga at dibdib para kay Maye. Subalit kailangan niyang tiisin dahil nakitira lang siya sa kanyang pinsan. Kaya kayong mahihirap ay lalo pang naghihirap. Ang aga-aga kasing makipagharutan. Wala pa ngang may napatunayan sa sarili. Nabuntis na kaagad. Dagdag pa ni Carla. Hindi naman yata lahat, Ate Carla. Oo naman, hindi ko naman nila lahat, subalit kasali ka doon. Hindi mo alam yon? Sakaling hindi mo alam, abay bantayan mo ang mga kilos at gawa mo. Walang sagot ni Maye na hindi nasasapawan ng pang-iinsulto ng kanyang pinsan. At dahil mahirap siya at katulong lang ang tingin ng kanyang pinsan sa kanya, wala siyang magagawa, kundi ang tumahimik na lang. Lagi naman talagang nananaig at nasa taas ang taong mapera. Nasanay na rin si Maye na ganoon ang turing sa kanya ng kanyang pinsan. Sa bagay, ay hindi rin kaanak ang turing nito sa kanya, kundi isang alalay o katulong. Ilang beses na ba siya nitong namura, nabulyawan at nasampal. At dahil kailangan pa rin ni Maye na kumapit para sa pangarap na makapagtapos ng kolehiyo, ay tinaas na niya iyon. Ay tiniis niya iyon lahat.
Nag-aaral siya ng kolehiyo kapalit ang kanyang serbisyo. Malaking bagay na rin yun para kay Maye na may malaking pangarap sa buhay. Pahiga na noon ng dalaga. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa siya nakatulog. Dahil tinapos niya ang pamamalansya, nabili ng kanyang tiya. Papikit na siya ng kanyang mga mata nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nakapikit pa ang kanyang mga mata nang sinagot ang unknown number na iyon. Kumusta? Pasensya na at ngayon lang ako nakatawag. Laging abalay. Biglang nagising ang diwa ni Maye pagkarinig ng hindi pamilyar na baritonong boses. Sino po ito? Magalang na tanong ng dalaga. Naku, mukhang nakalimutan mo na nga yata ako. Si Jason ito. Naalala mo na ba? Napabangon si Maye nang marinig ang pangalan ng lalaking nakabanggaan niya isang beses. Hindi niya alam kung bakit biglang kumalabog ang kanyang dibdib pagkarinig ng pangalan nito. Kakaiba ang dating na noon lang niya naranasan buong buhay niya. Ngunit naalala ni Maye na simula noong araw na nakabangga niya ang binata, ay lagi na lang itong laman ng kanyang panaginip. Halos magkatulad pa lahat ng senaryo sa tuwing mapapanaginipan niya ang binata. Iyong sa malayo ay sobrang gwapo nito. Ngunit kapag nasa malapitan na, ay naging anyong halimaw na ito. Parang isang nilalang naswang. May, ayos lang ba nayayain kang mag-date? Nagulat si Maye nang bigla itong magtanong ng tungkol sa date. Nako, siguradong mapapaglitanan man ako ng pinsan ko. Kaya hindi pwede. Hindi naman pwedeng lagi ka nalang magpapaalipin sa pinsan mo, Maye. Pero kasi sila ang nagpapaaral sa akin. Hindi ako nakapatong ng 4th year college kung hindi dahil sa mga magulang niya. Pero nagpapakahirap ka rin naman. Pinaghirapan mo ang mga bagay na naabot mo. Alam mo, kadalasan sa mga kaanak ngayon, tutulungan ka. Ngunit kailangan mong pagsilbihan sila. Tapos sa huli, lalabas na malaki ang utang na loob mo sa kanila. Napakatoksik na ugali ng tao. Mahabang litanya ni Jason. Napabuntong hininga lang si Maye. Wala eh. Pinanganak akong mahirap. Kaya ayos lang na tanawin kong utang na loob ito sa kanila. Walang magawa si Jason dahil ayaw ni Maye. Kaya ang ginawa ng binata ay lagi itong tinatawagan hanggang sa lagi itong bumubulaga sa paaralan. Hindi na maawat pa ni Maye ang pagkikipaglapit nito sa kanya. Hanggang sa manligaw na nga ito. Walang alam si Maye kung anong estadong mayroon ng binata sa buhay dahil masyado itong malihim. Hanggang sa isang araw ay nahuli si Maye ng pinsang si Carla na nakipag-date dito sa binata. Nagalit ito at sinumbong siya sa kanyang mga magulang. Iyon ang dahilan kaya pinatigil siya ng mga ito sa pag-aaral. Tignan mo nga ang ate Carla mo. Isa ng magaling na inhenyero. Pero nakita mo bang nakipaglandian? Hindi, di ba? Sa utak ni Maye, ay sino naman kaya ang gaganahang lumapit sa mukhang dinaig pang laging nag-aayuno? Hindi na nga kaaya-ayang mukha, hindi pa kaaya-aya ang ugali. O bakit ganyan ka makatingin sa akin? Reklamo ni Carla. Umiling lang si Maye. Masakit sa kanyang loob ang pagpapatigil sa kanya sa pag-aaral dahil 2 graduhan na lang at gagraduate na siya. Kinagabihan, tumawag si Jason at mabuti na lang. Nakasilent at tulog na ang kanyang pinsan sa kwarto nito sa taas. Mabilis niya itong sinagot. Si Jason na sobrang nag-alala sa kanya dahil buong araw siyang hindi nito nakita sa eskwelahan. Pinatigil na nila ako sa pag-aaral kasi ang landi ko raw. Kaya hindi mo na ako makikita pa muli sa paaralan, Jason. Ano? Hindi pwede. Pumasok ka bukas. Ako na ang gagasto sa'yo. Sabihin mo na kasi sa akin ang address ng bahay.
at kukunin kita dyan ngayon. Ligpitin mo ang mga importanteng gamit. Iwanan mo ang mga damit mo at ibibili na lang kita. Sayang ang kalahating taon, Maye. Gagraduate ka na. Pagkarinig niyon ay mabilis na ibinigay ng dalaga ang address. Nagligpit na siya kaagad ng mga importanteng gamit. Maingat na lumabas ng bahay. Kabado siya at ngunit kailangan niyang gawin iyon para sa kanyang pangarap. Kalahating oras din siya naghintay sa binata. Pagdating nito ay kaagad na siyang sumakay at pinaharurot na nito ang kotse palayo. Hindi ko alam na may sasakyan ka pala o hinira mo lang ito sa boss mo. Ang ganda eh. Puna ni Maye. Akin to. Talaga? Naku, yayamanin ka rin ba? Napatawa lang ng mahinang binata. Panay ang daldal ni Maye habang bumibiyahe patungo sa tahanan ng binata. Tumigil ito sa harap ng kondominium kaya nagulat si Maye. Dito ka nakatira? Tanong ng dalaga. Tumango lang ito kaya mas lalong namangha si Maye. Ang yaman pala nito. Ngunit bigla rin siyang nanliit. Paano ay napagtanto niyang ang layo ng agwat nila sa isa't isa. Bakit? Tanong ni Jason nang makitang hindi gumagalaw ang dalaga. Nakakahiya naman pala sa'yo at ng pamilya mo. Alam mo naman na isa lang akong hampas lupa. Bakit mo pa ako pinatulan kung ganito pala kalayo ang agwat natin? Napatawa lang si Jason. Ang OA ah. Akala mo naman big deal para sa akin ang mga ganitong bagay. Halika na. Akala mo lang ganito kasimple lahat ng ito, Jason. Napaka-big deal nito sa akin. Mahal kita, Maye. Iyon na yun. Wala akong pakialam sa estado ng buhay natin. Naging emosyonal lang dalaga sa sinabi ng binata. Kung sa bagay ay hindi pa naman siya matawag na maswerte. Dahil nobyo lang niya ito. Hindi asawa. Kaya maaari pang magbago ang lahat. At dahil nanibago ang dalaga sa bagong tirahan, ay hirap siyang makatulog. Bigla pa siyang nauhaw, kaya maingat siyang lumabas para hindi makalikha ng ingay at nakakahiya sa binata. Ngunit nagulat na lang siya nang mula sa nakaawang na pintuan ng kusina ay makikita niyang isang nilalang ang abalang kumakain ng tila ba gutom na gutom. Nagkubli si Maye. At dahil madilim sa labas ng kusina, ay hindi kaagad siya nito mapapansin. Ganaw na lang ang gulat niya na makita ang isang aswang na sarap na nilalantakan ng sariwa at hindi pa nahihiwang karne ng kung anong hayop. Ang pangit na mukha ng aswang. Para itong aso na may mahabang pangil, ngunit ang katawan nito ay sa tao, na sobrang kapal ang balahibo. Sa utak niya ay nakakapasok din pala sa malaking building ang aswang. O di kaya naman ay isa sa mga maintenance ng gusali ay aswang. Kinilabutan ng dalaga at mabilis nang bumalik sa kwartong inilaan ni Jason sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Maye sa tawag ng kanyang cellphone. Si Carla iyon. At galit na galit dahil sa kanyang paglayas. Ate Carla, gusto ko mong matapos ang pag-aaral ko. Saktong pagpasok rin ni Jason at inagaw nito ang cellphone. At ito ang kumausap ng kanyang pinsan. Hindi niyo hawak ang buhay ni Maye. Kung ayaw niyo siyang maging masaya, ipaubayan niyo na lang sa akin. Kayang-kaya ko siyang gawing prinsesa at reyna ng buhay ko. Seryoso ito kaya lihim na kinilig si Maye habang titig na titig sa mukha ng gwapong nobyo. Nakalimutan na niyang sabihin dito ang tungkol sa nakita niyang aswang kagabi. Pinatay ni Jason ang tawag at hindi na hinayaan na makapagsalita pa si Carla. Sobrang minahal nga ni Jason ang dalaga at insundo niya ito sa pinag-uudyitihan ng nobya. Ngunit isang di sinasadyang eksena ang naabutan ni Jason na hindi niya nagustuhan.
Saktong inabot ng kasamahang lalaki ni Maye ang kanyang bag at sabay pa ang mga itong lumabas. Hindi alam ng dalaga na maagang sumundo ang nobyo. Gayon pa man ay wala sa utak ni Maye na bigyang kahulugan ng pagmamabuting loob ng isa sa kanyang mga kasama. Nagulat na lang siya nang bigla siyang hilahin ng nobyo at halos pakaladkad ng dinala sa nakaparadang kotse. Ano bang problema mo, Jason? Nasasaktan ako. Reklamo ni Maye. Pare, dahan-dahan naman. May pila iyang nobya mo. Saway ng binatang kasama ni Maye. Napasilip si Jason sa kabilang kamay ng dalaga at saka lang napansin ang benda sa kanang kamay ng nobya. Anong nangyari dyan? Tanong ng binata. Nadulas ako. May naapakan akong basa. Hindi yata napansin agad ang nasa maintenance. Napatiimbagang si Jason. Tahimik nilang binabagtas ang daan pa uwi hanggang sa naisipan iyong basagi ni May. Nagsiselos ka yata eh. Sorry na. Nagmamagandang loob lang naman ang tao eh. Hindi sumagot ang binata. Hanggang sa makarating na sila sa loob ng kondo ay wala pa rin kibo ang binata. Kung hindi pa umiyak si Maya ay hindi ito nagsalita. Ayos na ako. Huwag ka nang umiyak pa. Saway ni Jason sa nobya. Kasi naman, hindi ako sanay na galit ka sa akin. Hindi naman ako galit sa iyo. Naisip ko lang na sana graduation na. Ayaw na kitang palabasin pa, Maye. Natatakot akong maagaw ka ng iba sa akin. Napangiti si Maye sa sinabing iyon ng nobya. Hindi niya iyon sineryoso. Ngunit simula ng araw na iyon ay pagkaramdam niya ay lagi na lang nakabuntot ang nobyo niya sa kanya. Kahit sa text kapag hindi niya makuhang mag-reply kaagad ay nagagalit na ito. Siloso palang loko. Biglang nagibang trato nito sa kanya. Tila ba nasobrahan sa pagkahumaling at nasasakal na siya nito. Sa sobrang pagkasakal ni Maye mula sa kamay ng nobyo ay nagising na lang siyang wala nang natirang pag-ibig ang puso niya para sa binata. Niligtas nga siya nito mula sa kamay ng mga abusong kaanak. Nasobrahan naman ito at nasasakal rin siya. Kaya nagpasya siya isang gabi na kausapin ito para makipaghiwalay na. Anong sabi mo? Matapos kita mahalin ng sobra-sobra? Sumbat ng binata. Kaya nga sumobra, Jason. Nakakasakal. Ayoko na. Kakaibang galit ang rumehistro sa mukha ni Jason. Kitang-kita ni Maye kung paano nanlisik ang mga mata ni Jason. Naging tila halimaw na ito hanggang sa lumantad ang mga pangil ng binata. Jason, ano to? Gulat na tanong ni Maye. Naalala niya bigla ang unang gabi niya dito. Kung ganoon ay si Jason ang aswang na nakita niya sa kusina. Kung iiwan mo lang din ako, matapos kitang mahalin ng sobra-sobra. Mas mabuti pa yatang maging pagkain na lang kita. Nanginginig ng sobra si Maye nang humakbang ito palapit sa kanya. Sa kabila ng pagbabaga ng mga mata nito, ay unti-unti pa rin may namumuong luha hanggang sa tuluyan na itong pumatak. Napalahod pa ito sa harap ni Maye. Natatakot lang naman ako mawala ka sa buhay ko, Maye. Kaya sobra-sobrang pagprotekta ko sa iyo. Mali ba? Napaluha na rin si Maye. Hindi niya akalain ng isang aswang ay makokontrol pa rin ng pag-ibig nito. Buong akala kasi niya ay magiging karne na siya matapos niyang gustuhin na makipagkalas dito. Nagmamakaawa pa ito sa kanya. Isa pang pagkakataon, maawa ka, Maye. Hindi ko na yata kayang mawala ka sa buhay ko. Maawa ka naman. Huwag mo kong iwanan. Pero magkaiba tayo. Hindi ka ordinaryong tao, Jason. Isa kang aswang.
Kahit may aswang akong katauhan, marunong pa rin akong magmahal, masaktan, magselos, lahat. Dahil tao pa rin naman ako, Maye. Naisumpa lang ng langit. Kaya pakiusap, huwag mo namang gawin sa akin ito. Gulong-gulo ang isipan ni Maye. Ito na yata ang pinakamahirap na sitwasyon na kinakaharap niya. Hindi niya alam kung ano ang maging desisyon niya. Hindi niya mawari kung bakit parang ayaw na rin niyang iwanan ang binata. Kung iyon ba ay dahil takot siya dito o naawa siya. O di kaya naman ay napagtanto niyang mahal pa rin talaga niya ang binata. Basta, hindi niya alam. Minabuti ni Maye na manatili sa piling ni Jason. Anong tuwa ng binata nang marinig mula sa bibig ni Maye ang inamin nito na totoong pag-ibig. Na sa kabila ng pagiging aswang ng binata ay kaya ni Maye na manatili sa tabi nito. Mahal, may lakad tayo bukas ah. Kailangan mong sumama sa akin. Saad ni Jason pagpasok pa lang ng bahay. Saan yan? Kala ko ba ay bawal na akong lumabas ng bahay? Talagang papayag kang hindi makalabas? Oo naman, para hindi ka na magagalit pa. Sabay pinggot ng ilong ni Jason. Napangiti ang binata. Hindi naman pwede ang ganyan. Baka sa kalaunan ay masasakal ka na sa akin at talagang iiwanan mo na ako. Ewan ko lang, mahal. Nung nalaman ko na isa kang aswang, gustong gusto ko na talagang umalis na. Ngunit ayun, pinipigilan ng puso. At ngayon napagtanto ko na kapag puso talaga ang magdidikta, lulupigin ang isipan. Gaano man ito nasa taas. Sana lang huwag kang magsawa na mahalin ako. Sana ay huwag kang magsawa sa akin. Pero hindi naman pwedeng ikulong kita dito. Alam mo bang sobrang guilty ang naramdaman ko simula nung araw na hindi ko napigil ang sarili ko at nailabas ko ang pagiging halimaw. Hindi ko na dapat ginawa yun eh. Baka mas lalo lang kitang naitaboy palayo. Hindi naman, doon ko nga yata napatunayan ang sobrang pag-ibig ko sa'yo. Kasi sa kabila ng nalaman kong isa kang aswang, imbis na mandiri ako sa'yo, ay mas lalo pa yata kitang minahal. Pinilit kong ilayo ang sarili ko sa'yo ngunit mas lalo naman yata akong naghanap ng iyong presensya. Napayakap ng mahigpit si Jason sa kanya ng sobrang higpit. Napakaswerte niya simula nung dumating ito sa kanyang buhay. Kinabukasan ay biyaheng probinsya sila. 6 na oras ang biyahe nila papunta sa probinsya. At isang napakagandang tanawin sa asyenda ang bumungad kay Maye. Ang ganda naman ito. Laking probinsya ako subalit hindi ko kailanman nagkikita ang ganitong tanawin sa amin. Pinagawa kasi talaga ito ng aking lolo. Sinadyang pagandahin kaya pinangangalagaan ko. May ranchong mga baka, manggahan at palayan. Nakakatulong din sa mga taga rito kahit papano. Kwento ni Jason. Napakabuti mo talaga, Jason. Sobrang swerte ko sa'yo. Ay, kahit anong kabagitan ang gagawin ko sa sanlibutang ito, hindi pa rin yun garantiya na aakyat ako ng langit. Paniguradong sa impyerno pa rin ang bagsak ko dahil isa akong aswang. Malay natin, baka may pagkakataon pa, diba? Mabait naman ang Panginoon. Umiling lang si Jason. Sa utak niya ay talagang wala ng pag-asa pa na makakapasok siya sa paraisong langit dahil nakapropesya na iyon. Matapos bumusina ng 3 beses ay isang matandang kuba ang sumalubong sa kanila para pagbuksan ang gate. Napangiti ito nang makita si Jason, ngunit biglang napaismid nang makita si Maye.
Parang dismayado si Lolo nang makita ako. Punaan ni Maye. Si Lolo Nanding yan. Pinakabunso nila Lolo Anton na siyang totoong may-ari nito. Ngunit matagal nang namatay. Kaya sa akin pinamana ang asyenda na ito dahil ayaw hawakan ni Lolo Nanding. Ayaw niyang humarap sa mga tao eh. Makikita mo mamaya. Matapos niyang isara ang gate, mawawala na lang yan bigla. Kwento ni Jason. Napanguso lang din si Maye sa baytangho. Pagkaparada ni Jason ay bumaba na si Maye at nilingon ang gate. Nakasara na ito at wala na ang matandang kuba. Nang ganun lang kabilis? Gulat na tanong ni Maye nang lumabas din ito ng kotse. Sabi ko naman sa'yo eh. Naku, takot ba sa tao ang lolo mo? Hindi siya takot sa tao. Takot siya na baka makapamiktima ng tao. Si Lolo Nanding kasi, mga 20% lang ng dugong tao ang nananalaytay. Kaya sobrang mabangis na aswang siya. Kaya siya na mismo ang lumalayo sa mga tao para masigurong hindi siya makakagawa ng matinding kasalanan. Alam naming wala nang pag-asa pa na makaligtas. Subalit, pinanindigan pa rin ng aming angka na hindi gagalaw ng mga tao. Kaya malawak ang rancho ng baka. Dahil iyon ang aming pangunahing pagkain sa tuwing mabubuhay, ang halimaw sa aming katauhan. Mahabang kwento ni Jason. Paano ka? Lagi kang nasa syudad? Napakabilis lang iparin ito. Ang lapit-lapit lang kung tutuusin. Napakadaya mo. Iiwanan mo akong mag-isa nang hindi ko alam. Alam nga namang gisingin pa kita. Isa pa, ayaw kong matakot ka sa akin. Kakaiba ang pangitaing taglay ko sa tuwing nagiging aswang na ako. Hawaan mo na lang kaya ako nang sa ganun ay hindi na tayo magkaiba. Huwag mo nang bigyan ng problema ang sarili mo. Imbis na tahimik lang ang buhay mo ay magkakaproblema ka pa dahil sa sumpa ng pagiging isang aswang. Ayaw kong pagdusahan mo ito ng habang buhay. Napangiti ang dalaga habang magkahawak kamay sila, papasok sa malaking bahay. Nagmisto lang hunti daw sa sobrang kalumaan subalit malinis naman ang buong paligid. Mag-isa lang ang lolo Nanding mo dito, ngunit napakalinis ng bahay mo. Halatang maalaga siya sa bahay. Hindi nakapagtataka dahil ang sabi noon ng lolo ko, ang lakas ng isang aswang ay triple sa isang tao, kahit pa matanda na ito. Ngiti lang ang isinukli ni Jason. Nagpahinga muna sila sa isang malawak na kwarto na may malambot na kama. Mahabang biyahe din yun kaya napagod ang husto si May. Pagkahiga pa lang niya sa bisig ng nobyo, ay mabilis na kaagad siyang nakatulog. Nagising na lamang siya sa malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang katawan. Kasabay ng isang kalabog sa sahig matapos biglang bumukas ang bintana. Bumulaga sa kanyang isang nakakatakot na anyo ng isang aswang. Sobrang laki at ang haba ng pakpak nito na kulay itim, na hindi balahibo kundi balat iyon na nangungulubot at may nangangatal na ugat. Nagbabaga ang mga mata nito at ang pangit. Nakakadiri ng mga pangil na nakausli. Ang haba rin ng mga kuko nito. Buong lakas na sumigaw si Maye dahil sa sobrang takot sa nilalang na nasa harapan niya. Maingat itong humakbang papalapit sa kanya habang nakangisi at naglalaway pa. "Huwag kang lumapit sa akin," sigaw ni Maye na nanginginig sa takot. "Jason!" Sambit niya sa nobyo. Biglang bumukas ang pintuan at patakbong lumapit si Jason sa kanya. "Lolo Nanding, huwag. Pigilan mo ang iyong sarili," saway ni Jason sa nilalang.
Nagulat si Maya dahil hindi niya akalaing ang matandang kuba na halos unano na ang taas nito ay naging matangkad at sobrang haba ng pakpak. Dumoble ang tangkad nito. Akma na nitong lulundagan si Maya kaya napapikit ang dalaga habang nakatili. Naghihintay na lamang siya sa kung ano mang kasakitan ang kahinatnan niya sa kamay ng lolo ni Jason. Ngunit biglang may malakas na kalabog sa kanyang gilid. Sobrang bigat ng kung anumang bumagsak doon. Kaya unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ang kaninang isang nilalang ay naging dalawa na. Patigit na mas malaki ang huli kaysa sa kanina. Alam niyang si Jason iyon, kaya hindi siya nakaramdam ng takot sa pagkakataong iyon. "Pakiusap, Lolo Nandeng. Ayaw kong saktan ka." Saan ni Jason sa kanyang kaharap habang pilit dinidiin ang katawan nito sa sahig at hawak ang mga kamay nito. Unti-unting kumalma ang nilalang. Ilang sandali pa ay unti-unti na itong lumiit maging ang mga pakpak nito ay unti-unti ding umikli. Hanggang sa naging tila bula iyon na nakadakit sa likod ng matandang si Lolo Nandeng. Bumalik ito ng tuluyan sa pagiging anyong tao na kuba. Tsaka lang din unti-unting bumalik ang anyo ni Jason. Tinulungan pa nitong makatayo ang matanda. "Lolo Nanding naman, binulabog mo naman ang pahinga ng aking mahal." Reklamo ni Jason dito. "Pasensya na, Jason. Ang hirap pigilan lalo na at napakabango ng amoy ng dugo ng isang tao." Sagot ng matanda. Biglang naalala ni Maye na kabuhanan pala niya. Iyon yata ang naamoy ng matanda sa kanya kung kaya't natokso itong sugurin siya para sana gawing biktima. "Mahal ko si Maye, Lolo Nanding. Siya ang magbibigay sa akin ng isang buong pamilya kaya pakiusap. Tulungan mo kong protektahan siya laban sa mga katulad natin. Hindi yung ikaw pa ang unang aatake. Hindi ka ba masasaktan kapag nagdurusa ako?" Tanong ni Jason dito. "Pasensya na, Apo." Nahihiyang sambit nito. Bigla na lang itong tumalon sa bintana kaya napatili si Maya sa gulat at takot. "Jason, si Lolo Nanding." "Huwag mo siyang alalahanin, mahal. Maayos ang lagay niya. Aswang yun kaya hindi mababagsak yun sa lupa. Lilipad yun palayo para magliwaliw." "Jason, para naman akong tutubuan ng nervyos kapag ganito si Lolo Nanding." "Kaya kita dinala dito ay dahil gusto kong masanay si Lolo sa'yo. Hindi naman pwedeng lagi kitang itatago sa kanya. At lalong ayaw ko na sa tuwing pumupunta ako dito ay maiiwan ka sa lungsod. Kaya sana sanayin mo na rin ang sarili mo na laging makikita si Lolo Nanding." "Sige, pipilitin kong sanayan ang sarili ko para sa'yo." "Salamat, May. Sana pumayag ka na rin magpakasal sa akin." Saad ng binata. "Siyempre naman, gusto ko na rin na bumuo na rin ng isang malaking pamilya. Alam mo naman na lumaki lang ako sa aking tiya. Minaltrato ng aking sariling pinsan. Kahit minsan hindi ko pa naranasang magkaroon ng pamilya. Kaya gusto ko nang maging magulang na rin sa maraming anak." "Talaga mahal ko?" "Oo, Jason. Hindi kung ganoon, pagbalik natin sa lungsod ay magpapakasal na agad tayo sa West." Sabik na wika ni Jason. "Gusto ko yan kahit ilang anak pa ang hihilingin mo. Ibibigay ko, mahal." "Salamat sa tiwala at pagmamahal mo sa akin, Maye. Dahil minahal mo rin ako at pinahalagahan, Jason. Sa'yo ko naramdaman na mahalaga ako." Napayakap ang binatang aswang ng mahigpit sa nobya. "Kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa atin, Jason. Pangako iyan." "Oo, mahal ko. Pangako rin na magiging tapat ako sa'yo. Ikaw lang ang babae para sa akin hanggang sa pagtanda natin."
Hinag kanya ang noon ng nobya na puno ng respeto at pagmamahal. Matapos ang ilang araw na pamamasyal sa loob ng asyenda, ay nagpasya na si Jason na bumalik na sila sa lungsod. Sa 2 linggo mahigit na pananatili nila doon, ay unti-unti ring nakukuha ni Maye ang loob ni Lolo Nandeng. Nakakausap na niya ito minsan at hindi nagtatago tuwing makakasalubong nila ito. Paalam na Lolo Nandeng, babalik na lang kami dito kapag hindi masyadong busy at tambak ang gawain namin sa opisina. Sige mga apo, mag-iingat kayo, sagot nito. Masaya si Maye sa takbo ng kanilang relasyon ni Jason. Wala na nga yatang hadlang sa kanilang pag-iibigan. Ngunit hindi yata umaayon ang lahat sa kanila. Pagdating kasi nila sa bahay ni Jason ay nakaabang sa harap ng gate ang pinsan ni Maye na si Carla. Ate, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Maye sa kanyang pinsan. Mukhang pera ka rin Maye. Kaya pala para kang tuko na kumakapit sa lalaking ito ay dahil mayaman. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Ate, mahal ko si Jason. Labas ang kung ano man ang meron siya sa pag-iibigan namin na to. Kaya pwede ba? Patahimikin mo na kami. Hindi pwede. Anong pabayaan? Marami ka pang utang sa amin. Hindi ka nakapagkolehiyo kung hindi dahil sa amin. Wala kang utang na loob. Saad ni Carla. Magkano ba ang halaga na nagastos nyo kay Maye? Babayaran ko na lang upang hindi na ninyo hahabulin pa siya. Sabat ni Jason. Mukhang galante naman pala ang lalaking ito Maye. Nakakaintindi. Huwag naman ganito Ate Carla. Pinaghirapan ko naman ang pagtira ko sa bahay niyo Bakit kailangan niyo pang hututan si Jason? Nahihiyang sambit ni Maye. Kulang na kulang ang trabaho mo sa halagang naigasta sa'yo simula nung maliit ka pa. Maye, alalahanin mo iyon. Napailing na lamang si Jason sa pagiging gahaman sa pera ng pinsan ni Maye. Ito ang pera. Siguro naman sapat na yan para hindi na ninyo muling gagambalain pa si Maye. Nananahimik kami dito kaya please lang, hayaan nyo na kami. Ngumiti ito habang tinitignan si Jason. Depende, sagot nito. Subukan mong bumalik dito at bulabugin kami dahil makikita ninyo ang hinahanap ninyo. Tahimik lang ako ngunit may hangganan lahat ng kabaitan ko. Alam ko kung saan ako tatawag para ireklamo ang ginagawa nyo kay Masisira ang negosyo nyo at mapapahiya kayo. Tandaan nyo yan. Oo na. Ito naman sobrang tapang. Ito na, aalis na. Walang lingon-liko ditong tumakbo papasok ng kotse nito. Napailing lang si Jason sa kakapalan ng muka na taglay nitong pinsan ni Maye. Hindi na yun babalik. Sigurado ako. Saad ni Jason sa nobya. Sana nga Jason. Nakakahiya. Pinirahan ka pa ni Ate Carla. Hindi problema ang pera. Marami ako nun. Huwag ka lang niyang gagambalain dahil may limitasyon ang kabaitan ko. Tahimik lang si Maye. Natatakot siyang baka hindi mapigil ni Jason ang sarili at lalabas ang pagiging aswang nito sa harap ng kahaman niyang pinsan. Nang sumunod na araw ay dinala siya ni Jason sa isang husgado. Hindi niya akalaing iyon na pala ang araw ng kanilang kasal. Sorpresa iyon ni Jason. Tuluyan na siyang matatali sa lalaki dahil isa na siyang legal na asawa. Pangako Maye, kung paano mo ako nakilala ngayon. Ganito lang ako sa pagdaan ng panahon. Walang mababago sa akin lalo na ang aking ugali. May tiwala ako sa iyo, Jason. Kung naipagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko simula noon, paano pa kaya ngayon na asawa na kita? Umuwi silang bitbit ang katibayan na sila ay isa ng legal na mag-asawa.
Wala na rin Carla na nagparamdam sa kanila. Simula noong pinagbantaan ito ni Jason. Lagi na rin nasasabik ang lolo nila Nandeng sa kanilang laging pagdalaw sa farm sa probinsya. Nasasabik na itong magkaroon ng apo. Abay, teka lang. Kakaiba ang amoy mo ngayon, Maya. Puna ng lolo Nanding nila noong minsang dumalaw sila sa farm. Napansin niyo po yun, Lo. Kagigil nga eh. Kakaiba ang bango. Sagot ni Jason. Buntis ka ano? Tanong ng matanda kay Maye. Natigilan si Maye. Bigla niyang naalala na mahigit 1 buwan na nga siyang hindi dinatnan. Mahal, Jason, buntis nga yata ako. Lolo Nanding, mukhang oo. Buntis yata ako, Lolo. Masayang wika ni Maye. Hindi mukhang buntis. Hindi talagang buntis ka. Alam ko yan dahil sa amoy mo. Napayakap ng mahigpit si Jason sa asawa. May magbubuklod na sa kanila. Magiging isa na rin silang buong pamilya. At alam niya at ramdam niya sa kanyang sarili na tadhana talaga ang naglapit sa kanila. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Medyo napa-shortcut ang ending natin pero yun na po talaga ang kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana ay natapos ninyo hanggang sa dulo. Muli po, mag-ingat kayo palagi. Wakas ng kwento hanggang sa muli.